Magandang hapon, narito po tayo sa Barangay 160 sa Libis, Baisa, sa Caloocan City, kung saan nagkaroon nga po ng insidente ng pamamaril kaninang umaga, dakong alas 7 po ng umaga. At ang biktima po rito ay ang sinasabing kumakandidato pagkakapitan dito po sa nabanggit na barangay, at hinihinala po ito'y election-related violence. Ang biktima po ay pinasok mismo sa loob ng kanilang tahanan at doon binaril ng suspect at patay po ito, no? Matapos nga pong barilin doon mismo sa loob ng kanilang tahanan. Nakikita po ninyo, yan po yung mismong tahanan nitong biktima. So inaalam pa po ngayon ng pulisya kung ang pamamaril na ito dito po sa biktimang si Victor Ando ay may kinalaman sa kanyang pagkandidato bilang kapitan o may iba pang motibo. Yan po ay patuloy pong iniimbestigahan ngayon ng mga otoridad, lalong-lalo na nga po at isang linggo na lamang bago po maganap ang halalan para po sa mga barangay officials. Yung pinangyarihan po nitong krimen dito lang po, no? Di po kalayuan mula dito sa pinaka barangay hall nitong barangay 160 sa Libis, Caloocan City. At yama-yama, bukuha tayo po ng update mula po rito sa pulisya para malaman ho natin kung ano ho ang resulta ng kanilang ginagawang investigasyon. Nasa linya ho natin si Police Senior Superintendent Bernard Tambawan, ang Chief of Police ng Caloocan, Senior Superintendent Tambawan. Magandang hapon po. Susan. Hello, sir. Sir, magandang hapon po. Magandang hapon dito. Apo, sir, yung nangyari pong pamamaril, yung pagpasok po mismo sa loob ng tahanan dito po sa kumakandidatong kapitan ng barangay sa barangay 160 sa Libis, Baisa, Caloocan City. Ngayon po, ano na po, meron na ho ba tayong na-establish na motibo kung bakit po binaril ang biktima? Susan, iniimbestigahan pa natin yan, at considering na yung ating biktima ay isang elected government official, nag-request na po tayo sa pamunuan ng Northern Police District na itatag ang Task Force Igo para siya yung mga siwa ng investigasyon. At kami sa Caloocan ay tutulong na lang doon sa Task Force Igo para dito kay Barangay Kagawad, Victor Ando, na tumatakbong barangay chairman dyan sa Barangay 160. Pero bukod po dyan sa posibleng may kinalaman ho ito sa politika dahil nga po siya ay kakandidato bilang kapitan, meron pa kayo tinitingnan ibang mga posibleng motibo? Susan, ito kasing ating biktima ay presidente din ng TODA. TODA? Yung Tricycle Operators and Drivers Association dyan sa lugar. Kaya isa po din yun sa mga titignan natin. Tapos ito nga yung pagiging politician niya ay titignan din natin. Tapos mag-background check din po tayo dito sa tao kung mayroon kung ano yung mga activities niya the past 6 months, at tanungin din natin yung pamilya niya kung may nakaaway itong may nakaaway na mga tao. Okay, sir, yung suspect ho, isa lang ho ba ito? May kasama? Pumasok ho sa loob ng tahanan Susan, hindi pa natin ma-determina dahil wala pa hanggang sa ngayon, wala pa tayong hawak na magpapagpatunay na makapag-describe doon sa tao. Ang ginawa natin, nag-conduct tayo ng tinutusan na natin yung ating investigador na titignan kung may mga CCTV sa malapit na lugar para kung makakuha tayo ng posibleng anggulo doon sa kung sino yung pumasok sa pamamahay ni Barangay Kagawad, Victor Ando. Pero ito, sir, parang nakikita ho natin masyadong malakas ho ang loob ng suspect, At dahil pinasok ko mismo sa loob ng tahanan. Posible, Susan, kung ganun nga talaga, talagang malakas yung loob at siguro medyo may matinding galit. So ano na ho ngayon? Ano pa ho mga ginagawa nating measure para ho matukoy natin kung ano ho ang motibo, matukoy din kung sino ho ang nasa likod itong pamamaslang? Actually, Susan, pinaprocess na natin at titignan natin yung resulta ng crime lab at titignan din natin yung mga anggulo nga. Kagaya nga sinasabi ko sa iyo, magbabacktrack po kami nung activity ni Barangay Kagawad Ando mga 6 na buwan ng nakaraan para po natin ma-establish natin kung saan posibleng malapit yung
yung motibo. Halimbawa, pagiging presidente niya ng TUDA, baka may nakalaban siya dito o dito din sa anggulong politika. Titignan po natin lahat yan. Wala po tayong, kumbaga, ibigay natin lahat doon sa Task Force Ego na pamamahalaan ng CIDG, ng Criminal Investigation and Detection Group, dahil sila po yung pag elected government official, sila po yung mag-i-spearhead ng investigation. Kami po ay support doon sa investigation na yun. Okay, sige po, kami kukuha na naman po sa inyo ng update. Maraming salamat po si Senior Superintendent Bernard Tambawan, ang Chief of Police ng Caloocan City.